Hello pong muli mga katambay, nagbabalik po muli ang inyong katambay si Kamano po para po magkomento po muli sa inyo. Magandang araw po. Tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat mga katambay. Sana po ay nasa mabuti po tayong kalagayan lahat mga katambay. Ingatan nawa po tayong lahat. Ito po mga katambay, komentuhan po natin itong isang balita po. Talagang mamimiss mo talaga ang isang tunay na leader na nagdaan po sa ating panahon. Katulad po na isang Rodrigo Roa Duterte. Dahil alam naman po natin na sa Luzon po ngayon at wala sa Mindanao ang ating dating Pangulong Duterte at siya po ay umatin po. Kahapon lamang mga katambay, no isang araw, di ba? Umatin po siya ng Senate hearing at napakarami po nating nalaman, natuklasan, di ba? Na talagang lahat ng kanyang ginawa ay naaayon po sa batas. Kaya po hindi nga po siya makasuhan sa Korte ng Pilipinas. Pilit pong dinadala sa ICC. Pero hindi po yan ang topic natin ngayon mga katambay. Nabanggit lang po na inyong lingkod. Ang topic po natin, talagang yung pagiging makabayan, mapagmahal sa Pilipino ng isang Duterte, dating Pangulong Duterte, talagang hindi niya po pinalagpas na makipagdalamhati, makiramay po sa mga na nasalanta o na disgrasya po na ating mga kababayan dito po sa landslide po dito po sa Batangas sa Talisay na talagang ating dating Pangulong Duterte kahit sa kabila ng kanyang katandaan at syempre po nakikita po natin na syempre po kailangan din po niya mag-ingat pero sa kabila nun hindi po siya napigilan na puntahan at dalawin ang mga biktima po na ating mga kababayan sa landslide po sa Talisay, Batangas. At sa kabila ron, sumama rin po siya sa pamimigay po ng mga relief ng Office of the Vice President mga katambay. Ito po, tingnan po natin at pakinggan at panoorin po natin ang balita po ng ating mahal na dating Pangulong Duterte. At komentuhan po natin mga katambay. Ito po. Personal na nakiramay si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaanak ng ilang nasawi sa landslide sa Barangay Sampaloc, Talisay, Batangas. Kasama ng former president na dumalaw ang mga kinatawan ng Office of the Vice President. Sumama rin siya sa relief operations ng OVP Disaster Operations Center sa iba't ibang evacuation center sa Talisay at Laurel, Batangas. Maiksi lang po yung plus report ng UNTV. Salamat po sa UNTV. Ito po, napakaganda po, di ba? Makikita mo kahit na siya wala na sa sa national at bumabalik na lang po sa local LGUs, pero nahandun pa rin po yung pagiging makabayan niya, political will, may talagang may paninindigan, yung kanyang yung kanyang pagmamahal sa bansa, sa mga taong Pilipino. Likas na po sa isang Duterte yan eh. Napakatagal na po nating talagang nasasaksihan kahit po nung mayor pa siya, di ba? Sa Davao City. Talagang pinupuntahan niya, di po ba? Kahit ano pa yan. Kahit bumabagyo, di ba? Kahit may giyera pa, di ba? Kahit nga sa Marawi, hands-on siya. Kahit delikado sa buhay niya bilang pangulo, nagbobombahan puro, di ba? Pero nahandun siya, ilang beses po siyang nagpunta sa Marawi. Ibang-iba po ang dating Pangulo at mga Duterte. Ganyan din po ang Vice President, Sara Duterte, kahit po siya isang babae. Pero nahandun po yung pagiging strong leader at yung sinasabing lingkod bayan. Makikita mo ang lingkod bayan eh. May pagmamahal, walang takot, talagang susuong. Di po ba? Lalo po ang ngayon, nakita po natin, naranasan po natin kung paano maglingkod ang dating Pangulong Duterte, di ba? Halos lahat po. Mga kapulisan niya, pinupuntahan niya kahit saan sulok ng Pilipinas. Basta may nadisgrasya pong sundalo, pulis, nakikidalamhati po siya. Nakikiramay po, mga katambay, ang dating Pangulong Duterte. Ibang-iba po ngayon, mga katambay. Hindi po natin masyadong nakita yan sa bagong Pilipinas, mga katambay. Relo nga lang eh. Relo. Hindi nakapagbigay sa kadete dahil nga yung relo milyon-milyon na halaga. Relo. Hindi man lang nagdala ng extra mumurahing relo para hindi mapahiya. Di ba? Yung pampuntahan mo, yung kasulok-sulukan ng Pilipinas at makidalamhati ka. Nagawa po ba ng bagong Pilipinas yan? Di ba? Meron po tayong nalaman at nabalitaan noong mga nakaraang pagkakataon. Nagkaroon po ng mga inkwentro. May mga namatay po, di ba? Mga kasundaluhan natin, di ba?
Ang nakikita natin kadalasan nakikidalamhati ang Vice President. Di ba? Nung misan po, di ba, nasa balita, nailibing na. Saka palang nag-release ng statement ang Pangulo para makidalamhati doon sa mga nasawi na mga kasundaluhan natin na siya ay Commander-in-Chief, di ba? Nailibing na. Hindi katulad ng mga Duterte, hands-on. Talagang yung dedicate nila sa paglilingkod. Ito, nakita niyo po, antimano, hindi nagpapigil ang ating dating presidente, Duterte. Di ba? Yung kanyang kalusugan, di ba? Tapos nahandun pa rin yung talagang handa siyang tumulong, maglingkod pa rin sa ating mga kababayan, lalo-lalo nga ito naapektuhan. Nagkaroon po ng matinding pagbaha rito rin. Tapos may landslide pa dahil dala ng bagyo, ang buhos ng ulan, di ba? Pero yung sinasabi ng mga detractors po ng mga Duterte, di ba? Nasaan ang mga Duterte? Paatin-atin lang daw po ng kasal. Pero yung mga offices, di ba? Yung mga satellite offices po ng Vice President sa buong Pilipinas ay nagpapangsyon. Nauna nang magbigay na ayuda, di ba? At walang tigil ng ayuda. Walang tigil na pagtulong po ang opisina ng Vice President. Kahit po sa kabila na limitado lang po ang binibigay na budget po sa Office of the Vice President. At ang pinakamabigat pa, kung sino pa yung politiko na naglilingkod ng tapat at napakaraming ginagawang trabaho sa mga Pilipino at pagtulong at pagtugon sa problema ng mga Pilipino, na katulad po ng sakuna, siya pa yung pilit na ini-impeach, pilit tinatanggal bilang lingkod bayan ng ating bansa. Ibang klase, no? Ibang klase ang ating bansa. Pero napakarami naman kasi natin natutuklasan, di ba? Kaya nga po bumitaw, isa rin kasi yan nangyari, di ba? Dahil hindi rin po masikmura ng mga Duterte katulad po ng dahil alam naman natin, unahin natin ang dating Pangulo. Ang dating Pangulo galit na galit sa korupsyon yan, sa krimen, at lalong-lalo sa droga. Diba? Walang puwang sa kanya administrasyon ng droga, krimen, korupsyon. Di po ba? Alam natin yan. Nagtrabaho yan. Di ba? Kaya nakita rin naman natin ang pamumuhay ng dating Pangulong Duterte. Masaya na siya, makasakay lang sa pick-up truck. Samantalang yung mga politiko ngayon, nakita po natin, congressman pa lang. Ang mga sasakyan, nakita naman natin kung gaano kamamahal. Congressman yun. Samantalang isang dating mayor, pick-up truck lang ang sinasakyan. Pati ang vice president, karamihan, pick-up. Diba? Makikita mo talaga yung naglilingkod na hindi nasisilaw sa kayamanan. Di po ba? Simpleng-simple. Di po ba? At napakaraming nagawa sa ating bansa, lalo ang dating Pangulong Duterte. Wala tayong nabalitaan dyan. Di ba? Hirap na hirap nila tamnan ng korupsyon ang dating Pangulong Duterte. Saan lang po nila dinadala issue niyan? Sa EJK, sa war on drugs. Tapos ang kailangan pa mag-imbestiga, International Criminal Court. Nakakatawa, di ba? Samantalang meron tayong saligang batas, meron tayong Korte Suprema, meron tayong mga justices. Kompleto tayo. Buong Pilipinas ay may korte. Kaya alam mo na talagang wala po talaga silang makitang bahid o sinasabing matinding ginawang kasalanan ng pamilya Duterte. Lalo ang dating Pangulong Duterte. Matatawa ka na lang, di ba? Hirap na hirap sila. Sa kabila ng hirap na hirap sila sa mga Duterte, sila ang nabubunyag na napakaraming anomalya yata sa ating bansa, sa bagong Pilipinas nila. Di ba? Flood control. Nandiyan ang Maharlika. Ngayon, pumuputok na naman ngayon. Putok na putok po ang lumabas na TRO, mga tambay, ng Supreme Court sa pera ng PhilHealth, mga tambay. Di ba? Ibang klase po. Kaya dito po, mga tambay, talagang kahit po hindi na presidente ang ating dating presidente, talagang ibang klase po. Talagang mapupuri mo, tahangaan mo ang dedikasyon nila sa bayan, yung pagmamahal po. Talagang inuuna po talaga nila ang kapakanan ng bayan at nahandun talaga yung sincero yung kanilang, katulad dito, na nakatikim po o talagang nabigyan po ng sakuna na hindi naman po natin kagustuhan lahat dahil ito po kalikasan, talagang kailangan po tulungan. Pero nakita po natin, dating Pangulo, nagpunta agad doon. Samantalang yung Pangulo yata ng Pilipinas,
Nasaan kaya? Mga katambay. Nauna pa yung taga Mindanao. Pero mo, ilang araw na, nananalasa, mga katambay. Ang halos pinupuntahan yata ng Pangulo, puro meeting, mga katambay. Nakasakay sa chopper, mga katambay. Ibang klase. Kaya, mamimiss mo talaga Mamimiss mo ang isang dating presidente, Rodrigo Roa Duterte. Yung kanyang paglilingkod, hands-on, talagang mapagmahal sa mga Pilipino. Lalo siyempre sa mga mahihirap nating kababayan, talagang gustong-gusto niyang tulungan, di ba? Kaya nga napakarami niyang nagawa sa ating bansa. Hindi nga lang nagtuloy-tuloy. Kaya nga gusto niya talagang lahat halos ng mga Pilipino, lalo sa medical natin, masakop sana ng PhilHealth. Kaya lang, pati PhilHealth nakakaproblema, mga tambay. Ibang klase. Halos lahat po yata ngayon sa ating bansa, sa gobyerno natin, mukhang ang tinatrabaho yata, lagi ko sinasabi, puro pagkakaperahan po yata, mga katambay. Ay, nako. Tapos, nagbalikan pa ngayon. Mismong sabi ng dating Pangulo Duterte, di ba? Sa kabila ng yung kanyang sakripisyo na mabawasan, mailayo sa bisyong droga ang ating mga kababayan, tayo mismo, pati mga anak natin, tayong mga magulang na po pwedeng, mapunta dyan sa bisyo na yan. Pero sa kabila ng napakarami na sana niyang nagawa dahil almost 22,000 plus ang kanyang nalinis na mga barangay sa kabila ng 42,000 barangay ang affected po ng droga sa buong Pilipinas. Pero sa kabila nun, nasayang lang po. Pati po ang krimen, droga at korupsyon ay nagbalikan na po sa ating bansa. Pero nung iyan po i-release ng ating Pangulo, di ba? Nag-react agad ng Malacanang. Antimano, nakasalag agad, di ba? Hindi raw totoo dahil meron silang figure na ang korupsyon, ang krimen, ang droga ay nananatiling mababa. Ayon sa kanila yan. Dahil ginamit pa ang PNP, mga katambay. Ibang klase rin talaga Kaya, nakikita po natin nakita nyo po. Nakikita nyo po yung tatay, tapos yung anak, kung paano magtrabaho mga anak, hands-on, di ba, mga Duterte, ang Vice President, nakita niyo po, sa kabila ng napakaraming ginagawang issue, yung mga detractors niya, yung mga political harassment, yung demolition job sa Vice President, na pinagkakaisahan, pati po makakaliwang grupo yata, di ba? Lahat halos kasama po para ma-impeach dahil nga may nangangarap na maging presidente ng bansa na hindi niya kayang talunin ang isang vice president. At may nangangarap din po yata na mabago ang ating saligang batas. Baguhin nila at talagang manatili na sila hanggang gusto nila sa pwesto. Dahil parang plano rin yata nilang ripasuhin, di ba? At magkaroon yata tayo ng Prime Minister, mga katambay. Ibang klase po. Kung ito po'y makakatotoo, napakahirap ng kalooban natin ito. Mo, puro korupsyon ang natutuklasan natin. Tapos, babaguhin pa nila para pumabor lang sa kanila. Ibang klase, unbelievable. Kaya dito po, mga tambay, talagang wala ka nang masabi. Si Kamanong, wala nang masabi. Wala na ako masabi kay dating Pangulo. Dahil napakagaling na Pangulo, napakahusay sa pagtupad sa batas, lahat ng kanyang ginagawa naaayon sa batas ng Republika ng Pilipinas at lalong-lalo na yung binabato sa kanya ng mga kanyang kritiko, mga detractors niya, kalaban sa politika, lalo yung nasagasaan ng involved sa droga, yung mga involvement at pinagkakakitaan niya yata ito. May mga politiko pa, matataas na tao, meron pang presidente, ayon kay Kati Binag, nasangkot din sa droga. Pero sa kabila nun, dire-diretso at hanggang ngayon, kamamatayan na po yata at mismong sabi ng dating Pangulong Duterte, kamamatayan niya na talagang yung kanyang pagsuklam o kanyang galit dito sa bisyong droga, krimen ay talagang ayaw na ayaw niya yan. Hate na hate niya yan, mga tambay. Ayaw na ayaw niya yan. Pero sa bagong Pilipinas, magkakaibigan tayong lahat. Kahit ano pa ang bisyo mo. Kahit ano pa ang kaso mo. Basta tayo, happy lahat.
Walang tulugan. Kahit tayo mag-party hanggang umaga, walang tulugan. Ibang klase. Kaya mga katambay, nakaka-proud to bilang Pilipino. Pagka ang presidente mo ay katulad ng dating Pangulong Duterte, mapaproud ka maging Pilipino eh. Una-una, hinangaan sa buong mundo yan. Pinag-usapan yan hanggang sa Time Magazine at kung ano-ano pa na talagang binigyan po ng papuri yan. Di ba? Kasi history yan eh. Dahil una-una, hinangaan sa buong mundo. Bakit? Siya lang ang presidente. Nakapagpasuko ng milyon-milyon. How many millions of Filipino nagbalik loob sa droga? Kaya nga, ang gobyerno natin noong panahon ni dati Pangulong Duterte, talagang ginahol magpagawa ng mga rehabilitation center. Mga rehab, di ba? Yung mga center natin, napakaraming napagawa. Pero ngayon, wala na po nagpaparehab yata, mga katambay. Dahil open na naman po ang droga. Piyesta na naman po sila ngayon. Nagpipiesta na naman at nagdiriwang, mga katambay. Kaya mamimiss mo talaga ang isang tatak Duterte, mga katambay. Dahil nagkaroon tayo ng 6 na taon na security, pati tayong mga OFW, nagkaroon po tayo ng kapayapaan ng mga anak natin, ay meron pong proteksyon na hindi maliligaw ng landas dahil nagtatrabaho po ang gobyerno kasama ang kapulisan noong mga panahon ni dating Pangulong Duterte. Ngayon kaya, mga katambay, kayo na po makapagsasaysay. Kaya proud po bilang Pilipino, si Kamanong, proud na proud po sa isang Rodrigo Roa Duterte. Sa kabila ng sa katandaan niya, nagampanan niya ng tama at naibangon niya ang ating bansa. Maraming bansang nagtiwala nung siya ay Pangulo. Hinangaan po siya sa buong mundo. Nirespeto po ang mga Pilipino, lalo ang mga OFW. Talagang nirespeto po ng mga bansa-bansa na kung saan meron tayong Pilipino. Pero ngayon, mukhang nababaliktad na po sitwasyon. Duterte lang po ang nakagawa niyan, mga katambay. Isang Duterte lang. Proud naman si Kamanong dahil naranasan po ng isang Kamanong na makaranas din po ng presidente na totoong maglingkod sa ating bayan. Hindi naman po perpekto ang dating Pangulong Duterte. Yun nga po sinasabi ko, walang perpektong presidente. Pero sa kabila nun, kahit hindi perpekto ang ating dating presidente Duterte, pero nakitaan mo ng pinakamagaling siya sa lahat na naging presidente nung nabubuhay si Kamanong. Sa nakita ko hindi ko alam sa nakita ninyo. Ang sinasabi ko, yung nakita ko, na-experience ko. Kasi inabutan ko sandali, yung kabataan ko, nasa elementary ako, nabutan ko ang Pangulong Marcos Sr. Siyempre, inabutan ko po ng aking kabataan ng Corazon Aquino, di ba? Ang Fidel Ramos, ang Joseph Estrada, Gloria Arroyo, Pinoy, Junior, at ito nga po, nakita ko po lahat ng paglilingkod nila. Dito lang po na-stop yung nakitaan ko talagang kahit pagsama-samahin sila. Ito pa rin sa loob lang na 6 na taon. Dito kasi sa bago nating Pangulo, magtatatlong taon na. Wala pang nakita si Kamanong na maipagmamalaki. Meron sana, nag-iisa, flood control, 5,500. Kaya lang, mukhang maraming investigasyon pa ang haharapin, lalong-lalo na ng mga congressman. Muli po, mga katambay, si Kamanong po, number 1, proud bilang Pilipino sa panahon ng dating Pangulong Duterte. Pero sa ngayon po, soso muna, soso. Maraming salamat po, mga tambay, sa mga nagusto po ng ating maliit na Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At syempre po sa mga nagla-like, share, and subscribe at nagko-comment, maraming salamat po. Sa muli po, mga tambay, ingatan nawa po tayong lahat. Paalam muna. Sa muli. Bye-bye.